Mga kababayan, mga kabataan at mga OFWs na nasa abroad pero puso't isip nasa bayan, welcome back sa hashtag Walk with Land. Ngayon usapin na umiinit dahil sa Supreme Court naging untouchable na ang ombudsman. Ano ba talaga ang ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte at ni former Ombudsman Samuel Martirez? Hindi ito simpleng chismis ha. Ito ay tungkol sa konstitusyon, checks and balances, at pagprotekta sa Pilipinas laban sa political harassment. Intellectual tayo dito ha, fact-based, witty at walang kinikilingan maliban sa katotohanan at bayan. Kung gusto nyo ng deep dive na parang law school lecture pero mas masaya at relatable, like and subscribe na, hit that bell. Tara, himayin natin. Una, balikan natin ang 1987 Constitution. Ang ombudsman ay independent constitutional body, hindi under executive, hindi under legislative. Ang purpose niyan, anti-graft, accountability without fear or favor. Ang tawag nga niya dati ay tanod bayan. No? Pero untouchable ba talaga? May Supreme Court rulings na nagpapatibay nito. Recent case involving Deputy Ombudsman Karandang. Supreme Court 3rd Division ruled na walang authority si PRRD na i-dismiss siya dahil sa independence. This protects the office from any president, past, present, future. Hindi lang kay Duterte. It's a win for the rule of law. PRRD bilang strong leader tried to act when he saw potential abuse or partiality. That's leadership, not overreach. Supreme Court upheld the safeguard. Both sides make sense in their domains. Para mag-asawa ha, may independence pero may boundaries. Supreme Court ang marriage counselor. Himayin natin ang ginawa ni FPRRD sa ombudsman. Noong panahon niya, appointee niya si Martirez, respected former Supreme Court Justice. PRRD wanted the strong, independent ombudsman na hindi gagamitin ng oposisyon para iharas ang administrasyon. Classic example niyan, actions against officials perceived as bias, like in the Karandang case, where there was public disclosure of sensitive probes. PRRD defended the presidency from what he saw as politically motivated leaks. Ombudsman has power, but presidents also have the duty to ensure no abuse. Supreme Court clarified the lines, good for future stability. Ngayon, Duterte's approach, decisive, pro-Filipino, anti-corruption warrior. He appointed people of integrity like Martirez. Result, Ombudsman under Martirez handled cases efficiently, reversed some questionable prior decisions. Mga OFWs, imagine ninyo habang nagtatrabaho kayo abroad, may strong institutions dito na hindi madaling manipulahin ng trapo politics. Si former Ombudsman Samuel Martirez, brilliant jurist, a Supreme Court Justice known for fair decisions. As Ombudsman, he exemplified independence. Example niyan, reversal in high-profile cases like Senator Joel Villanueva based on merits, not politics. Critics call it secret, pero Martirez defended it as a proper procedure. Supreme Court level thinking applied to anti-graft. Martirez protected the office's credibility. Hindi siya puppet. Intellectual rigor, probity, yan ang kailangan natin. PRRD chose wisely. Si Martirez naman means martyr, pero hindi siya nagpapamartir sa politika. He stood for justice. Pros, mga kaibigan, ombudsman truly independent. Walang takot yan sa presidente dapat. Prevents executive overreach. Paano kung may abuse sa loob ng ombudsman? Checks and balances pa rin. Supreme Court, ultimate arbiter, Congress impeachment. Para sa mga kabataan, learn this. Hindi black and white ang politika. Duterte's decisiveness plus Supreme Court's constitutionalism, stronger democracy. Para sa mga OFWs, yung pera nyo na tax mas mapupunta sa totoong serbisyo kapag walang corrupt at walang political vendetta. Stable institutions, better economy, more jobs para makauwi kayo. Comment down below anong opinion nyo kay Martirez. Okay, by the way, habang deep dive tayo sa politics, stay productive. Para sa inyo na laging on the go, check this, best finds. Wireless earbuds para pakinggan itong video na ito habang nasa construction o hospital abroad sa Shopee sa Lazada. High capacity power banks, huwag malobat sa mahabang shift. Korean skincare at collagen drinks para fresh kayo. Summer casual sa Zalora for style at robot vacuums para sa bahay nyo dito. Link sa description, affiliate, suporta sa channel without extra cost sa inyo. Trending talaga ito sa 2026.
Okay mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Okay pero wag tayong tumigil mga kaibigan Wag tayong tumigil. Mga kabataan at OFWs, let's go deeper. Intellectual level ulit. Bakit importante ito sa ating lahat? Una, ang Constitution Doctrine of Independence. The Supreme Court has consistently ruled across administrations na ang ombudsman ay hindi puppet ng presidente. Even under PRRD, the SC reminded everyone na may limits. Pero narito ang witty truth. Si PRRD mismo ang produkto ng sistema na may strong checks. Nung mayor pa siya sa Davao, he faced ombudsman cases din at lumaban siya ng legal. Yan ang resilience. Hindi siya natakot. At bilang presidente, in-apply niya ang parehong energy para siguraduhin na walang deep state o opposition controlled agency na sisira sa kanyang anti-drug at anti-corruption crusade. Si former Ombudsman Samuel Martires, legend move, bilang dating SC Justice, dinala niya ang judicial temperament sa ombudsman. Remember how he handled sensitive cases? He reviewed evidence rigorously, reversed decisions sa tingin niya ay kulang sa due process. Critics say secret decision, pero sa legal world, maraming resolusyon na in-house muna bago i-announce para maiwasan ang premature leaks na nakakasira ng reputasyon. Martires prioritized merit over media hype. That's intellectual leadership. Fact check muna tayo PRD appointed Martires in 2018, respected figure with clean record. Under Martires, ombudsman focused on big ticket cases without selective prosecution. SC rulings affirm independence protects the office from any political will, including future ones. Ngayon critical question for the kabataan. Sa era ng social media, paano natin babalansehin ang untouchable independence versus accountability? Ang sagot dyan, through transparent processes, strong SC oversight, at informed citizenry. Kayo yan. Huwag maging echo chamber. Read the decisions, not just headlines. Para naman sa mga OFWs, habang nagpapadala kayo ng remittances na nagpapaandar sa ekonomiya, gusto nyo bang siguradong ang gobyerno ay may institutions na hindi madaling gamitin para sa political revenge? Duterte styles was tapang at malasakit. Decisive action tempered by Martires' legal wisdom. Result, stronger framework na balance. Okay, comment down below. Sang-ayon ba kayo na kailangan talaga ng independence ang ombudsman o ano mas importante, speedy justice o due process? At ito pa, trending insight sa 2026 politics, maraming cases na babalik sa ombudsman. With Supreme Court rulings like the recent Karandang decision, malinaw ng rules of engagement. Hindi ito panalo ng isa lang, panalo ng konstitusyon. PRRD showed political will. Martires showed judicial excellence. Supreme Court showed balance. Perfect Filipino check and balance in action. While thinking about this, ladies and gentlemen, these big issues, invest in yourself then para sa mahabang shift nyo abroad. Wireless TWS earbuds, perfect for listening to long analysis like this. Check Shopee deals. High-capacity power banks para hindi mabusan ang battery habang nagre-review ng news. Korean skincare sets at collagen drinks for that healthy glow kahit stress sa work. Summer casual wear sa Salora para relax style pag-uwi. Robot vacuums at small home appliances sa Lazada para efficient ang bahay nyo. Lahat yan rated. Trending ngayon. Link sa description. Itatag din po natin yan. Your support helps the channel. Okay, with all that said, let's wrap that intellectual journey. Mabuhay po kayong lahat, mga kaibigan, Ngayon, mga kababayan, okay, yan. SC protected independence. PRRD at Martires show the strong, principled leadership. Katotohanan ang mananalo. Like, share, comment your thoughts, especially youth and OFWs. Next video natin ay tungkol pa rin sa politika. God bless the Philippines. This is #WalkWithLan, truth over trends. Mabuhay ang Pilipinas.